Maligayang pagbabalik sa Pinoy Quick Movie Recaps. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang romantic drama film na inilabas noong 2002. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkapatid na sina Tisoy at Jonel, dalawang Pinoy brothers na naninirahan sa Arayat. Ang kanilang relasyon ay lumala, at kahit na hindi na sila nag-uusap, pareho pa rin nilang naaalala ang kanilang pagkabata. Noong dekada 60, sila ay nanirahan sa isang maliit na baryo sa Nicoles, kasama ang kanilang mga magulang. Madalas na nasasangkot sa gulo si Tisoy habang sila ay nag-e-enjoy na magkasama, na nagdudulot din ng problema sa kanilang pamilya. Gayunpaman, ang mga problemang ito ay kadalasang nagiging nakakatawa. Isang araw, pumanaw ang lolo ni Tisoy habang sila ay nagkakasayahan sa bahay. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagsimula ng mag-isip sina Romano, ang ama ni Tisoy, at Rosa na lumipat sa Arayat. Hindi inaasahan, magkasama pa rin ang dalawang magkapatid sa pakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan. Si Tisoy ay may gusto sa isang babae na nagngangalang Bella, at masaya siya dahil makikita niya ang snow sa Arayat. Samantalang si Jonel naman ay ayaw iwanan ng Nicoles, pero wala rin siyang magagawa kundi sundin si Romano. Bago sila umalis, nagpaalam si Tisoy kay Bella. Nang kinausap niya ang kanyang ina, nalaman niyang ayaw din ni Rosa na pumunta sa Arayat at pilit niyang iniiwasan ang pagbiyahe sa tren na ikinagagalit ni Romano. Sinabihan ni Romano ang driver na patagilan ang pag-alis ng tren hanggang makarating si Rosa sa istasyon. Habang papunta, binigyan ni Bella ng cookies si Tisoy bilang regalo at nangako itong dadalhan siya ng snow mula sa Arayat. Ngunit hindi niya alam na baka hindi na siya makabalik sa Nicoles. Pagdating nila sa Arayat, nakilala nila ang kaibigan ni Romano na nagdala sa kanila sa bago nilang bahay. Hindi natuwa si Rosa dahil walang banyo sa bahay, at mas lalong sumama pa ang sitwasyon. Nagsimulang magtrabaho si Romano bilang laborer sa isang mining company, at sinubukang palakihin ni Rosa ang kanilang mga anak sa bagong bansa. Magkaibang-magkaiba ang paraan ng pamumuhay ni Jonel at Tisoy, ngunit kahit magkaiba, lagi pa rin silang magkasama. Ayaw ni Romano na manatiling laborer kaya sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho, habang alam ni Rosa na nauubos na ang kanilang pera. Hindi rin sila makabalik sa Bulacan, kaya inisip ni Rosa na nasasayang lang ang kanilang buhay sa bagong lugar. Samantala, nag-aalala si Tisoy na hindi pa niya nakikita ang snow sa Arayat. Sinimulan niyang mag-aral ng Kapampangan kasama si Romano, at nadiskubre ni Rosa na maaari silang magtayo ng restaurant sa tapat ng kanilang bahay. Masayang-masaya si Rosa, at nang makakita sila ng lugar para sa restaurant, nakatagpo si Tisoy ng bagong kaibigang nagngangalang Johanna. Tulad ni Tisoy, nagustuhan din ni Jonel si Johanna kaya nagumpisa silang mag-away para sa kanilang kaibigan. Habang tumatagal, nagbukas na ang restaurant at nag-isip ng pangalan si Romano para rito. Nais ni Rosa na pangalanan ang lugar na Nicoles, at masayang sumang-ayon si Romano. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang mag-away ng husto ang magkapatid dahil sa kanilang mga bagong kaibigan. Iniwasan ni Tisoy si Jonel at mas pinili niyang maglaan ng oras sa isang photographer na nagngangalang CL. Tinuruan siya nito ng photography, at sinabi ni Tisoy na nais niyang makapagdala ng snow para kay Bella, at sa pamamagitan ng photography ay maaari niyang matupad ang kanyang pangako. Binigyan siya ni CL ng kamera, at masayang pumunta si Tisoy sa restaurant ng kanyang mga magulang. Gustong bawasan ni Romano ang pagkain na inihahain sa mga customer upang makatipid sila, ngunit bumili siya ng TV para sa kanyang sarili na ikinagalit ni Rosa. Makalipas ang ilang araw sa Nicoles, nakakita si Rosa ng Nazi soldier at umalis ng bahay dahil kahit tapos na ang digmaan, may mga Nazi soldiers na nananatili roon. Ipinaliwanag ni Romano na sila ay mga artista lamang na kumakain sa kanilang restaurant sa panahon ng shooting. Kahit nakalmado si Rosa, tumanggi pa rin siyang magbigay ng pagkain sa mga Nazi soldiers at sinabihan ang lahat ng artista na palitan ang kanilang costume bago pumasok sa restaurant. Nakita ni Tisoy ang direktor ng pelikula na si Baldo, na hindi niya nagustuhan dahil sa pagiging bastos. Sumisigaw si Baldo dahil wala siyang mahabang track para sa kanyang pelikula, at doon binigyan siya ni Tisoy ng ideya. Nagsimula silang mag-usap at nagustuhan ni Baldo ang ideya ni Tisoy. Mula noon, naging bahagi si Tisoy ng shooting. Nakita ni Jonel ang kanyang kapatid na nag-e-enjoy kaya nakaramdam siya ng inggit, samantalang nakatutok naman si Tisoy kay Baldo dahil nais din niyang gumawa ng pelikula tulad nito. Tinuruan siya ni Baldo na pansinin ang lahat ng bagay sa paligid at binigyan pa siya ng lente bilang regalo. Masaya si Tisoy na nakita ang bagong mundo gamit ang lente at naranasan ang ibang pananaw. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ng kanilang ama at sinabi nitong lumayo siya kay Baldo at sa mga katulad nito. Kasabay nito, hindi niya makasama si Johanna dahil lagi siyang ginugulo ng kanyang kapatid.
Lumipas ang ilang taon at nagsimulang asikasuhin ni Jonel ang Nicoles kasama ang kanyang kapatid. Gusto ni Romano na mag-aral si Tisoy sa Amsterdam College habang si Tisoy ay nangangarap pa ring maging tulad ni Baldo. Ang mga problema ni Tisoy at Jonel ay lumala dahil pareho nilang mahal si Johanna. Samantala, lalong lumala ang relasyon ni Romano at Rosa. Pati sa loob ng bahay ay nagiging magulo na rin ang sitwasyon habang sina Tisoy at Jonel ay gumagawa ng mga bagay na hindi gusto ni Romano. Nagsimula silang makakita ng mga kakaibang bagay habang sila'y langgo sa ketchup, at dahil dito, pinalayas sila ni Romano sa bahay. Kinabukasan, pinalayas sila sa syudad at matapos ang kanilang pag-alis, nalungkot sina Rosa at Romano. Ang dalawang magkapatid ay nag-e-enjoy sa kanilang bagong buhay sa bagong lugar, at makalipas ang ilang araw, nagsimulang manirahan si Johanna kasama nila. Gusto ni Rosa na ibalik sila sa kanyang bahay ngunit tumanggi si Jonel na sumama kahit alam niyang kailangan siya ni Rosa. Pumayag naman si Tisoy na ipagpatuloy ang kanyang trabaho sa Nicoles. Dahil sa kanyang trabaho, nagsimula siyang maglaan ng mas kaunting oras kay Johanna. Sinamantala ito ni Jonel at nagsimulang mapalapit kay Johanna. Nagsimula ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang magkapatid at dahil dito, hindi sila nagkahiwalay. Isang gabi, habang naglalakad sa syudad, nakita ni Tisoy ang tindahan ni Samsam at doon ay nakita niya ang isang film camera. Sinabi niya kay Romano na gusto niyang bilhin ang film camera at gumawa ng pelikula gamit ito, ngunit tumanggi si Romano kaya sila ay nag-away. May naipon namang pera si Rosa, ngunit hindi ito sapat para bilhin ang camera, kaya nagdesisyon si Jonel na nakawin ito. Ayaw ni Tisoy na magnakaw, pero kailangan niyang suportahan ang kanyang kapatid kaya nahuli si Tisoy ng pulis at siya ay inaresto. Bukod kay Romano, nasira din ang relasyon niya kay Jonel, pero ayaw niyang magsimulang kamuhian siya ni Samsam. Kaya't noong araw na iyon, kinuha niya ang pera at pumunta kay Samsam. Matapos siyang patawarin, ipinakita ni Samsam sa kanya ang isang totoong film camera at ibinigay ito bilang regalo. Alam niyang mabuting bata si Tisoy kaya gusto niyang matupad ang kanyang pangarap. Habang sinusubukan ng camera kasama si Johanna, sinabi ni Tisoy na mahal niya ito. Tinanggap ni Johanna ang kanyang proposal at naghalikan sila sa unang pagkakataon. Doon nagsimula ang kanilang relasyon. Natuklasan ito ni Jonel na mahal din si Johanna, kaya labis na nasaktan ang kanyang damdamin. Si Rosa ay pagod na sa pagtatrabaho buong araw, at kahit ganoon, tumanggi pa rin si Romano na kumuha ng kusinero para tulungan siya. Malayo sa problemang iyon, ginawa ni Tisoy ang kanyang unang pelikula ngunit hindi nagustuhan ng mga tao. Sila ay nagpoproduce ng kanyang susunod na pelikula na ay padadala sa isang kompetisyon. Samantala, si Jonel naman ang nag-ayos ng pera upang tulungan ang kanyang kapatid at nagsimulang umayos muli ang kanilang masamang relasyon. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Rosa ang kanilang litrato sa pahayagan. Masaya siya at gusto niyang ipakita ito kay Romano ngunit hindi niya ito mahanap. Pagkaraan ng matagal na paghahanap, natuklasan niyang may relasyon si Romano sa ibang babae na nagpapatunay sa kanyang hinala. Sa pagkakita sa kanyang ina na nagdurusa, lalong nag-alala si Tisoy. Dinala niya si Rosa sa doktor na nagsabi na posibleng may cancer si Rosa. Hindi alam ng mga doktor kung gaano pa katagal si Rosa, kaya nagpa siya itong bumalik sa Bulacan. Dinala niya si Rosa at Tisoy sa Nicoles at bago umalis, ibinigay niya ang kanyang camera kay Jonel. Pagbalik sa Nicoles, nalaman ni Tisoy na walang nagbago doon. Samantala, si Tisoy ay lubos nang nagbago. Nakalimutan niya ang pangakong magdala ng snow at ang kanyang pagmamahal kay Bella. Bumuti ang pakiramdam ni Rosa matapos manatili sa bahay ng kanyang kapatid. Samantala, nais ni Tisoy na bumalik sa Arayat, at tinawag din siya pabalik ng kanyang kapatid dahil sila ay nakatanggap ng parangal para sa kanilang pelikula. Dahil sa sobrang saya, hindi niya pinansin si Bella. Kinabukasan, habang patungo sa tren, napagtanto niyang hindi niya nasabi sa ina na pupunta siya sa Arayat. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya nasakyan ang tren at kinailangang bumalik sa bahay. Naupo siya ng mag-isa sa Nicoles at nag-isip tungkol sa kanyang parangal, habang si Jonel ang tumanggap ng parangal para sa kanyang kapatid. Masaya si Tisoy na malaman ang tungkol sa parangal, ngunit hindi niya alam na si Jonel ang itinuring na film director at binigyan ng pagkakataon na gumawa ng pelikula. Nang kumalat ang balita sa mga pahayagan na si Jonel ang gumawa ng pelikula, nasaktan sina Tisoy at Johanna. Sa kabila ng lahat, niloko rin ni Johanna si Tisoy at nagkaroon ng relasyon kay Jonel. Nalaman ni Tisoy ang tungkol sa kanilang relasyon at hindi niya napatawad ang kanyang kapatid at si Johanna. Kinuha ni Jonel ang lahat mula kay Tisoy, ngunit sa paraang ito, nawala rin si Tisoy sa kanya. Bukod dito, nagsimulang kamuhian ni Tisoy ang kanyang ama, at lalong tumindi ito nang tumanggi si Romano na bayaran ang pagpapagamot kay Rosa.
Bumalik siya sa Nicoles at ngayon ay isa na siyang nagbago. Nagsimula siyang magtrabaho sa lugar at isang araw, sinabi niya kay Bella na may dala siyang bagay para sa kanya. Sa wakas, natupad niya ang kanyang pangako at ipinakita kay Bella ang snow mula sa arayat. Binigyan siya ni Bella ng ideya na magtayo ng sinehan sa lugar. Nang may tayo na ang sinehan, nagsimulang matutong muli ng wikang Bisaya si Tisoy mula kay Bella na nakalimutan na niya. Masaya si Tisoy kasama si Bella, ngunit hindi pa rin niya nagagawa ang kanyang pangarap na pelikula. Isang araw, sinabi ni Rosa sa kanya na mabuhay siya ayon sa gusto niya at gawin ang kanyang pangarap na pelikula. Di nagtagal, itinayo ni Bella at Tisoy ang teatro ng magkasama. Habang nag-uusap, napagtanto ni Tisoy na ang kaligayahan na maaari niyang makuha sa Nicoles ay hindi niya makakamtan sa arayat. Matapos ang 10 taong pagkakalayo sa kanyang ama at kapatid, tinawagan ni Tisoy si Romano at sinabi nitong ikakasal na siya. Ngunit gumawa si Romano ng dahilan upang hindi dumalo sa kasal dahil ayaw niyang humarap kay Rosa at kay Tisoy. Dumating si Jonel sa Nicoles sa imbitasyon ni Tisoy at nagbalik tanaw ang magkapatid sa kanilang pagkabata habang naglalakad sa lugar. Maayos na si Rosa ngayon at masayang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos makipag-usap kay Jonel, naintindihan ni Tisoy na iniwan na siya ni Johanna at matapos siyang patawarin, dinala ni Tisoy ang kanyang kapatid sa sinehan kung saan ipapalabas niya ang kanyang pelikula. Gumawa siya ng pelikula tungkol sa bawat tao sa Nicoles. Masayang-masaya si Tisoy na natapos ang pelikula at pinatawad nila ang isa't isa at nagsimulang manirahan sa Nicoles mula sa araw na iyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood ng video. Siguraduhing mag-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na video.